Magandang umaga sa inyo lahat. Doon kasi sa video ko, sa vlog ko, maraming guro ang nagko-comment. May nag-comment na doon daw sa division nila ay wala silang natanggap na meal allowance para dito sa 2 days na training for tutors. Sa pagkakaalam ni Sir Bong, may budget ang DepEd dyan. In fact, dito sa Caloocan, dito sa Division of Caloocan, yung mga teachers natin, internal, external, ay meron silang 600 pesos per day. So, in 2 days nila ay 1,200. Ngayon, may ilang guro, no? May mga comment doon sa vlog natin. Doon daw sa kanila, ginawang teaching load yung aral program. Alam nyo, hindi po pwedeng gawing part ng teaching load yung aral program. Kasi ang aral program dapat i-undertake ito outside the official time ng teacher. Kung pangmaga ka, sa hapon ka dapat kukuha ng ng iyong assignment or yung teaching mo for aral. Ngayon yung mga panghapon, sa maga sila kukuha. Ganun I mean yung mga second shift, sa maga sila kukuha. Yung mga first shift, sa hapon sila kukuha. So, hindi dapat ito isama doon sa teaching load ng teacher. Kasi kaya hindi ito sinasama, overload ito Itong aral kasi, may pan dito. Iko-compensate yung teachers. So, kung hindi man ma-compensate yung teachers, magkakaroon ng service credit. Pero sa pagkakaalam ko, kasi nagbigay na ng pan, so may fan talaga. So, I am positive, I am confident na yung actual aral program ng mga tutors natin sa mga bata ay mako-compensate ito, kaya hindi dapat isama doon sa teaching load ng ating mga guro, di ba? So, doon sa 6 hours teaching load ng mga guro, hindi dapat isama yung aral program. Dapat ito outside the official time ng teacher. Kasi nga, overload ito, mako-compensate yung aral program nyo. Yung aral time ng ating mga guro, mako-compensate.